Hi! Welcome again to the channel. Welcome to Altuals TV. So ako nga pala ulit si Tito Al. So for today's video, may isa na naman tayong sound card na pag-uusapan. So hindi na to bago actually. So isa to sa mga sound card ko na ginagamit ko before. So review lang natin after 2 years or more than 2 years na gamit kung maganda pa rin ba yung performance niya compared sa mga bagong sound card na lumalabas ngayon. So actually hindi rin naman nagkakalayo yung function niya sa mga past sound card na ni-review ko na at sa mga sound card na bago ngayon. So meron din naman lagi yung sound effects, voice effects, may denoise, then yung ibang features pa ng sound card. Kahit gaano pa yung kalaki, mostly yung mga features niya parehas lang din naman. Nagkakatalo lang sa voice o sa sound quality na pinoproduce niya papunta sa video or sa live mo pag nagla-live ka. So, kung naghahanap ka ng sound card, maaaring makatulong sa iyo to na ito na siguro yung unang sound card mo na mabibili, or kung naghahanap ka ng mas upgraded na sound card sa ginagamit mo ngayon, maaaring ito na yung hinahanap mo. Huwag na natin matagalin pa. Proceed na tayo. Bago yan, pasok muna intro. Okay, so proceed na tayo agad. So yung pag-uusapan natin ay yung sound card na meron ako dati. Na-review ko na to at napakita ko na sa inyo yung setup niya. Pero balikan lang natin after more than 2 years na gamit kung pasok pa rin siya ngayon sa 2026, or kung naghahanap ka ng sound card, baka ito na yung para sa iyo, at saka kung pasok pa ba sa budget mo yung sound card ni ganito. So yung tinutukoy ko ay ang yan, nasa pangalan na Bonkyo F999 sound card. So 2 years mahigit ko na itong ginagamit. So kahit hindi ako nakagawa ng video ng mga nakaraan, pero pag nagbi-video okay kami or pag nagla-live kami paminsan-minsan, na gusto ko na marinig ng audience na malinaw yung music galing sa YouTube o galing sa yung background music. Kung gusto mong malinaw, marinig ng mga viewers mo yung music na ginagamit mo sa pagbibideo, okay? So, ako ginagawa ko, kinoconnect ko sa sound card. Then, nag-output lang ako papunta sa speakers or sa amplifier na meron kami. Then, yung mic, connected din sa sound card. So, ito, ginagamit ko ito paminsan-minsan. Pinagpapalit-palit ko lang yung mga sound card na meron ako para magamit naman sila. Pero yung focus natin ngayon is the F999 sound card ng Bonkyo. Again, hindi nga nagkakalayo yung feature nito dun sa dalawa ko ng sound card na review dati, nung nakaraan, or sa mga sound card na bago ngayon. So may mga sound effects ka pa rin na makukuha, may voice effects pa rin, may denoise, so volume, ganun pa rin siya, pero nagkakatalo sila sa quality ng sound na pinoproduce again sa live at saka sa recording mo. So para sa akin na nagamit ko yung Bonkyo, i-compare ko dun sa F998 or sa V8, so for me mas versatile gamitin yung Bonkyo F999 na sound card. Magkaparehas man sila sa sound effects at sa voice effects, dito naman sila nagkakatalo. Dito sa sa inputs at outputs. Dito, kita mo yan. Yung sa V8, may standard USB ka pa na makikita. Yung sa F998 naman, yung mic na magagamit mo ay condenser microphone lang. Pwede ka rin mag-connect ng dynamic microphone kasi gagamit ka na ng adapter or yung reducer. Dito, basta both worlds na. Kagaya ng V8, may dynamic microphone input na siya. Sa F998 naman, mga 3.5mm na jack yung pwede mo i-connect dito. So,
dito, dalawang condenser microphone yung pwede mong i-connect at saka dalawang cellphone din na pang live yung pwede mong i-connect. Meron na rin siyang OTG-PC live. So, magkaiba sila sa charging. So, dalawang condenser microphone, may headset ka, earphones for monitoring, then accompany. Then, yung dalawang outputs para sa pag magla-live ka or magre-recording. So, yung function niya, the same as the F998, pero when it comes sa outputs at inputs, mas marami kang option na pwede mong gamitin. Kagaya na lang na pwede kang mag-direct ng condenser ng dynamic microphone, pwede ka rin gumamit ng condenser microphone kung ano man yung available sa iyo. So hindi mo kailangan talaga na mag-stick sa condenser microphone lang yung kung wala ka pang microphone or wala kang condenser microphone ang gagamitin mo. At kung dynamic microphone lang din yung meron ka, kailangan mo talagang bibili ng condenser microphone kasi nga condenser microphone lang yung pwede mo i-connect, or bibili ka pa ng adapter na gagamitin mo para magamit mo yung kung anong microphone na meron ka. Dito, pwede kahit ano, dynamic mic man yan o condenser microphone man yan, pwede mo i-connect. So, when it comes to function, sa sound effects, kagaya lang pa din, may ganyan din siya palakpak, may nag-chill, may applause, meron din yan dito. Then may bass changer din, 4 din. Female, male, monster, tsaka lolly voice, meron yan dito. So, sa katagalan ko nang ginagamit na yung sound card na to, so na-test ko na talaga yung sound na pinoproduce niya. Hindi sila nagkakalayo ng F998. Malinis pa rin siya. Malinis din yung sound output niya sa live mo or sa recording man. Pero i-compare mo sa pag let's say nagkakaraoke ka or yung live mo is yung kumakanta ka. So compared sa F998, yung F999 ng Bonkyo, medyo malakas yung medyo malakas yung output na binibigay niya when it comes to accompany instrument or accompany music mo, yung background music. So medyo malakas siya compared sa F998, pero mas when it comes sa quality ng sound, magkaparehas lang din naman yung pinoproduce niya. So kung makikita niyo, may equalizer din naman siya dito, yung parang level ng sound pag nagsasalita ka or pag may music ka. So meron din siya dito, indicator din. Nandito naman sa gilid o sa baba yung volume ng accompany music mo or yung background music mo. And then yung sa monitor, nandito sila sa baba. Yung sa F998, nasa gitna. Ito dito naman sa baba. Then, when it comes sa pagkakaiba din nila ng F998, kahit na para magkamukha sila ng pagka-setup, sa battery naman. Sa F998, yung battery niya nasa loob mismo. Wala kang access. Kailangan mo talaga siyang baklasin para makuha mo yung battery if in case na masira yung battery. Sa Bonkyo F999, mas madali ang access ng battery mo. Nandyan siya. In case na masira yung battery, mas madali mo siyang matatanggal. Nandyan siya. Yan. So, yun yung isa pa sa magandang feature ng Bonkyo, na ang battery is madali mo siyang makuha, madaling matanggal in case na masira yung battery. Madali mo siyang mapalitan. So, if naghahanap ka ng sound card na madaling i-set up or user-friendly na may magandang sound output, so pwede yung F999. Medyo pricey siya compared sa V8 saka sa F998. Medyo nasa 1,000 plus range na siya yung Bonkyo. Pero check natin ngayong 2026 kung magkano na ba yung Bonkyo F998. So I will not dig in too deep
check nyo na lang yung isang video ko, yung nandito. Kung gusto nyo makita kung paano mag-set up, yung full review ng F999. So, nandito sa video na to. Then ito medyo ano na lang, review after more than 2 years na gamit. So hanggang ngayon, buo pa rin siya yung battery niya. Umaabot pa rin ng 3 o 4 na oras na tuloy-tuloy na gamit. Pag nag-charge ka, 1 hour lang napupuno na siya agad. Then, kung gusto mong kung PC yung gamit mo again, dito ka pa rin magko-connect sa dito. Yan. Sa OTG PC Live. So kagaya siya ng F998 na pag sa PC yung gamit mo, diyan ka mag-connect, nag-charge na, nagpo-produce pa siya ng input tsaka output. So for me, if tatanungin niyo ako kung sulit pa ang Bonkyo, for me sulit siya. Tested ko na siya, tumatagal siya yung battery life niya, even araw-araw mo siyang gamitin, tumatagal talaga yung battery. Kahit nakasaksak ka palagi sa PC mo na nagcha-charge. So, for me, kahit China made siya, hindi siya madaling masira. At in case na masira man, again, easy access nun yung pagpapalit ng battery. Makakabili ka na ngayon ng battery ng mga ganito. Ayan. Ayan o, nandyan yung battery niya. Ganyan siya kalaki. If in case na masira man, madaling siyang palitan, ay mabibili ka na ngayon sa mga tindahan nito. Ayan. Dalhin mo na lang yung sample na ganito, pakita mo dun sa tindahan, sigurado, o sa Shopee, kahit sa Lazada, meron yan, meron ganitong battery na binibenta sila ngayon, o makikita mo dun. Check mo na lang. So, papakita ko sa inyo, try natin tingnan sa Shopee kung magkano na ngayon yung Bonkyo F999. Pwede kang bumili ng sound card lang or yung nakaset na may kasamang boom arm then condenser microphone. So, yeah, check natin. Yan. Try natin F999. Ayan. Yan o. So, yan yung price niya. Medyo pricey siya. Pero sa sound quality, okay naman. Then, M996 pala. Then may M997. Yung sa akin, M997 yata yung kasama nung sa akin. Yung ito. Yan. Nasa 1.4 siya kasi set na to. Nakaset na. Yung F999 ng Bonkyo. Ayan. Yan yung price range niya ngayon. Kung may voucher ka, so may black din, F999. Ito yung price niya siguro. Kung sound card lang yung kukunin mo, nasa 949. So kung ako, bibili ako ulit nito yung set na lang para may kasama ng condenser microphone, then boom arm, para nakaset na, magla-live ka na lang. Pero, again, preference nyo pa rin yun kung kaya ba ng budget. At saka, sa ganitong presyo, for the sound quality, for me, since nagamit ko na siya ng mahigit 2 taon, so for me, worth it naman pag bibili ka ng ganito sa ganyang presyo. So, at least maganda yung sound quality. Marami kang sound effects, then voice effects na magagamit. So may denoise din siya, pero sa denoise again, huwag kayong mag-expect ng sobra. Kasi nga hindi naman to yung high-end na audio interface talaga, sound card.
So, medyo hindi lang medyo, may maririnig talagang background noise, pero at least hindi siya ganun kalakas. Minimize niya lang yung sound na maririnig sa live mo or sa recording mo. Kaya it's better pa rin na pag magla-live ka or magre-recording ka, hanap ka ng lugar sa bahay nyo or kung saan man na medyo tahimik, na wala ka masyadong background noise. Okay? So yun yung feature. Then for me, for the review, about more than 2 years na gamit sa Bonkyo F999. So for me, 2026, sulit pa rin siya when it comes to features and function niya. So yun nga, marami kang pwedeng i-connect sa inputs at outputs niya na hindi ka na mahihirapan. Kasi pwede nga yung condenser mic or dynamic mic. Then, may Bluetooth na rin for background music. Then the rec na accompany music, meron pa rin 3.5mm na. So hindi ka na mahihirapan na maghanap pa ng mga connector. Makakabili ka lang sa mga tindahan or sa Shopee or sa Lazada or sa TikTok. May mga 3.5mm na mga jack. And then pag bumili ka rin pala, may kasama na yan, dalawa. So magagamit mo sa recording, sa live, then for accompany, if gusto mo direct yung accompany music mo or yung background music mo is direct sa sound card. Again, pwede rin naman Bluetooth. So, hanggang dito na lang siguro yung video natin muna para sa Bonkyo F999 after more than 2 years na gamit. So, kung nagamit mo na yung F999 before or hindi ka pa nakagamit, na may tanong ka, leave it in the comment section below. Then paki-like and share na rin yung video natin. So para kung may mga katanungan kayo, makagawa tayo ulit ng video para masagot natin yung mga katanungan nyo sa SoundCloud. So again, hanggang dito na lang. Thank you so much sa pagdaan. Thank you sa panonood. So stay safe always. Ciao!